Hello mga kakarig, ito palang video kung ito ay ipapakita ko po ang aming bahay na pinagawa. Ito pala sa second floor. So sa first floor wala pala akong nagawang video kasi nabisi nga po ang inyong mga kakarig sa kabukiran. So dito na nga tayo mga kakarig sa second floor. Dito mga kakarig nilagay na nila kuya ang ating sahig. Ito pala mga kakarig, ang ginamit namin dito na plywood is 3/4 mga kakarig. Marine made in Philippines ito mga kakarig kasi sabi ng binibilhan namin matibay daw ito mga kakarig. So hindi ito promotion mga kakarig ha. Basta share ko lang sa inyo. Kung alam nyo lang mga kakarig, ang hirap pala magpatayo ngayon ng bahay. Itong bahay namin mga kakarig, maliit lang to mga kakarig, mga ilang spasyo lang to mga kakarig. Pero ang laki ng gasto mga kakarig. Marami kasing ginagamit dito na mamahaling materialis mga kakarig. Kasi mga kakarig, pag ang gamitin natin na mura na materialis, madali lang masira, madublihan pa tayo mga kakarig sa gastos. Mas mabuti ng mamahalin dahil matagal-tagal din mga kakarig. Makapag-ipon ka pa ng pera bago siya masira mga kakarig. At dito mga kakarig, nahihirapan na talaga si kuya. Paano ba to? Hindi man makasya mga kakarig. So napag-decide ni kuya, natabasin na lang sa lagari. Kaya nahihirapan si kuya mga kakarig dahil po sa pormahan ng aming bahay. Sabi pa ni kuya, dawingi kasi yung bahay nyo. Kaya ayun, nahihirapan sila dito sa taas. Kasi totoo naman mga kakarig, sa baba kasi mga kakarig. Paiba-iba kasi ang aming panday sa baba mga kakarig. Bali concrete pala yung nasa baba namin. Kasi alam nyo mga kakarig, ang hirap pala maghanap ng panday. Kasi nakahanap kami ng unang panday, akala namin okay siya pero hindi pala mga kakarig. Kaya ayun, nagpalit kami ulit ng panday mga kakarig. So ayun mga kakarig, sabi namin sa unang panday na mag second floor kami na concrete. Sinabihan ko ang panday na una, sabi ko pwede na ba to 10 mm para sa ating pundasyon. Sabi niya okay naman. Mga ilang days tinatrabaho na ng unang panday ang aming bahay sa ibaba mga kakarig. At mga ilang days mga kakarig, siya ay nag-file ng mga hollow block mga kakarig. Akala namin okay. So pag-file ng mga kakarig, nako pagka binabukasan mga kakarig, nakita namin mga kakarig na nakalitad ang aming bahay mga kakarig. Yung filing sa hollow block mga kakarig. Kasi hindi tama yung kanyang pag-file mga kakarig. So yun mga kakarig, nalakihan talaga kami ng gastos sa pag-finishing sa aming bahay mga kakarig. Ang daming sementong nagamit mga kakarig. 4 kasi yung kanyang kakapal mga kakarig sa pag-finishing ng aming bahay. Kasi sabi ng kapatid ko, hindi daw pwede kasi makikita talaga yung nakaliad ng aming bahay. So ayun mga kakarig, wala kaming nagawa, bumili na talaga kami ng semento. Ang dami talagang gasto. Sa susunod mga kakarig, ayaw na namin kukuha ng panday na hindi iskilado. Dahil sa kapalpakan ng unang panday ay hindi namin nagawang mag-concrete sa itaas mga kakarig. Dahil hindi pala pwede yung aming ginamit na kabilya na 10 mm mga kakarig. Dapat mas malaki pa doon pala mga kakarig. Dahil dapat daw mas matibay daw ang ating pundasyon para hindi daw masira sa itaas at mabali mahugno. Kaya ang sabi ni Mr. mga kakarig, lesson lang daw namin iyon. Sa susunod, hindi na daw kami kukuha ng basta-basta na panday dahil masasayang lang din ang pera namin. Halos malaki-laki na kasi ang gastos namin. Kunti lang naman itong bahay na pinatayo namin mga kakarig. At pagkatapos ay malapit na pala itong matapos ni kuya ang aming sahig. Dito mga kakarig, binanatan talaga ni kuya dahil mahapon na ito mga. So ayun lang muna ang aking may share muna mga kakarig sa aking karanasan sa ibaba. So dito kami sa itaas ngayon sa second floor mga kakarig. Ayun, tapos na pala sila kuya magbutas dito. Bali yung binubutasan nila mga kakarig, dyan kami dadaan mga kakarig. Pinakyaw namin ito mga kakarig sa itaas sa halagang 10,000 pesos mga kakarig. Lahat na mga kakarig, lagyan nila ng sahig, lagyan nila ng dingding at saka mga marko, mga bridging mga kakarig. Lahat-lahat na mga kakarig may atip na. 10,000 pala yung bayad namin na pakyawan dito sa kanila ni kuya.
Ayaw ko nang hindi pakyawan mga karig. Ayaw din nila kuya na hindi sila pakyawan kasi may trabaho din pala sila mga karig sideline. Yung pagde-deliver ng tubig kaya matagal-tagal din yan pumunta dito sa bahay. Mga 1 PM minsan 9 AM. O matagal kasi sila pumunta dito sa bahay para magtrabaho sa bahay. Alam nyo kasi mga karig kaya ayaw ko din ng pakyawan mga karig kasi mahirapan din ako mga karig. May estudyante akong haharapin mga karig. Magsasaing pa ako, maghahanap pa ako ng iulam sa panday, magbibigay pa ako ng snack. Naku, nakapakalabad ng ulo ko niyan mga karig. Kaya ayun, nagpakyawan na lang ako. Pareho lang naman yung gasto mga karig. Hindi na ako mahihirapan, walang libre kasi pagpakyawan, di ba mga karig? At sa wakas mga karig, natapos din ang paglalagay ng sahig dito sa ibaba mga karig. Bukas na naman nila titirahan. At ito na mga karig, bukas ay tinitirahan na nila ni kuya ng bridging. Dito mga karig, ay alas 9 talaga sila ng umaga nakarating dito sa bahay. Tinatrabaho nila itong ating bahay mga karig. Malapit na po yung matapos mga karig. Mabilis lang kasi silang magtrabaho mga karig. Matagal sila dumating pero mabilis. Pero akalaan mo mga karig, ako diyan mga karig, di ko alam na tinitirahan pala ako ng aking asawa. Para akong madam dyan mga karig, nakatingin sa bahay kailan matapos. Char! So ayun mga karig, ito na lang ang video na may share ko sa inyo. Hanggang susunod na lang mga karig. Ang susunod nating update dito sa aming bahay na pinagawa. Bago ka umalis mga karig, paki-subscribe naman ang aming YouTube channel at i-like at i-comment. Marami pong salamat sa panonood. Bye!